restaurant. Ang ganda, di ba? Araw-araw maraming dumadayo dito. Kasi kompleto eh. May pangbata o sa mga di marunong lumangoy, mayroon ding 5 to 8 feet para sa mga marunong lumangoy. At kung gusto mong magstay in, meron ding mga air-conditioned rooms. Available din ang kanilang function hall para sa mga big events. Talaga? Hindi ko alam yan ah. Siguro hindi lang ako ng patsera kaya hindi ko na-discover ang ganito kagandang lugar. Siguro. Tsaka, alam mo ba na pinarangalan ito sa isa sa pinakamagandang resort sa Bukidnon? Talaga? Kaya pala. Sige na, ihanda na natin ang pagkain. Sino to? Ex mo ba to? Fairness, may tsura. Pero gaga, tapon mo na yan. Siya ang pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Siya ang inspirasyon at lakas ko. Parating nandyan kapag may problema ko. At higit sa lahat, isa sa pinakamagandang biyayang dumating sa buhay ko. Siya si Marco. Bata pa lang, namulat na siya sa payak na pamumuhay. Maaga siyang gumigising araw-araw upang mag-igib ng tubig. Malayo-layo rin ang nilalakad niya para lang mag-igib ng tubig. Ang kapatid niya ay masakitin kaya halos araw-araw itong inaasikaso ng nanay niya. Pagka-uwi, agad siyang nagbibihis para pumasok sa paaralan. Malayo-layo rin ang nilalakad niya para lang makapunta. Pagdating sa paaralan, madalas siyang iniiwasan ng karamihan. Ang pangit talaga ni Marco. Talagang nakakadiri siya. Ang baho-baho. Oo nga. Tingnan mo yung suot niya. Shock! So ill! Parang bakit lang eh. Hey class, ngayon yung long quiz natin sa physics. Kumuha kayo ng isa at class. Dahil sa paghahanap buhay, hindi niya naaasikaso ang sarili at ang kanyang pag-aaral. Marcos Ilang, Kaya madalas mababa ang kanyang marka. Gomez,
recess hanggang tingin lang siya sa mga pagkain sa kantin. At madalas kumakain mag-isa. Pagka-uwi, madami siyang gustong bilhin, subalit pera ay di sapat upang makuha ang gusto. Sa huli, bit-bit niya ang nag-iisang turon na kaya niyang bilhin. Madalas, gabi na siya nakakauwi dahil sa layo ng nilalakad. Kuya! Mabutit magaling ka na. May pasalubong ako sa'yo. Ang paborito mo, turon! Salamat, Kuya! Sa kabilang banda, walang ibang ginawa ang kanyang ama kundi ang magsugal at mag-inom na tila ba'y walang pamilya. Uuwing lasing na madalas na dahilan ng kanilang pag-aaway. Rubin! Saan ka ba kasi nanggaling? Lasing ka na naman! Rubin, ano ba? Ano ba naman to? Rubin! Lagi na lang sitaw! Ano ba, Rubin? Tama na! Walang kwenta! Ano mo pinagagawa niyo dito? Wala ka na bang ibang gagawin, Rubin, kundi ganito? Walang niya ka! Walang niya ka! Lumayas ka! Turun! Tahan na, anak. Bibili tayo ulit ng bagong turon, ha? Yung masarap, marami. Tahan na. Yung batang to talaga. Madalas siyang lumiliban sa klase para lang magbanat ng buto. Iba't ibang trabaho ang pinapasok niya para lang may madalang pagkain pagka-uwi. O, ito na yung sahod mo, bayad ka na. At nagtitira siya ng kaunti para lang may maipit. Isang araw, napagtanto niya kung gaano kaimportante ang pag-aaral. Kaya mula noon, nagsimula na siyang magsikap.
isinasabay na niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Bumigay ang kanyang katawan. Sige, mag-ingat ka. Tapos alagaan mo yung kalusugan mo. Sige Marco, may gagawin pa ako sa loob. Mag-ingat ka. Sige po sir, salamat po sa pagkalala. Sige. Ika-15 ng Agosto, araw na pinakahihintay niya dahil bibili na niya ang bagay na matagal na niyang gustong bilhin. Pakinggan lang po sa harap ng simbahan, mama. Ano pala tate ah? Isang cake na para sa kanyang pinakamamahal na kapatid na si Martha. Maligayang kaarawan, Inday. Bilisan mo na eh. Sa pagkakataong iyon, maraming bagay ay napagtanto ng kanyang ama. Anak, patawarin mo ako sa pagkukulang ko sa inyo ni Martha. Sa pagkukulang ko sa iyo bilang ama at pagiging asawa sa iyo, mahal. Tanay, patawad niyo ako. Nakita ko kung paano ako nagsikap, nagpursige para sa iyong mga pangarap. Ngunit pinili ko na lang magpakawalang kibok upang maiwasan ko ang aking mga responsibilidad bilang isang ama sa inyo. Bawat patak ng pawis mo parang dinudurog ang buong pagkatao ko. Kaya anak, sana mapatawad niyo ako. Oo, mahirap akong patawarin pero susubukan kong magbago para sa inyong lahat. At ang lalaking ito na si Marco ay ang kuya ko. Ayan na pala sila! Kuya! Madaming taon na ang lumipas, subalit kailanman di ko malilimutan ang pawis na inalay ni kuya para sa amin.